sipag naman na asawa ko. May delivery ka pa ngayon? Hayaan mo na. Huling araw ko na naman sa Express Bilis. At plano kong tapusin ang lahat ng obligasyon ko sa kanila. Gusto ko nga matapos rin yung mga delivery ng maaga para makauwi ako dito kaagad eh. Grabe, no? Parang kailan lang di natin alam kung paano tayo magsisimula. Ngayon, kumpleto na lahat ng papeles mo papuntang Canada, yung visa mo, yung ticket mo. Diba? Hindi natin naisip pero ngayon, 2 linggo na lang. Lalarga na tayo papuntang Canada. Aasenso na tayo. At matutupad na rin lahat ng pangarap natin. Sana lang, pagbalik ko, masundan na natin si baby. Or pwede, bago pa ako umalis. Ano ka ba? Bakit? Ilan anak mo gusto ng misis ko? Tama na sa akin si Bea. Ang hirap kaya magbuntis, no? Paduy nito, alam mo, mas marami, mas maganda, mas masaya. Sana lang, magandang buhay yung may bigay natin sa kanila. Alam mo, yan ang maipapangako ko sa'yo at sa mga bata. Kumain ka na. Oh, Mahuhuli sige. ka pa. Oh, yan. Ay, inaanak. Ay, Ninang. Ano pa? Totoo bang nag-resign ka na sa trabaho mo? Oo, na-aprobahan ko kasi yung application ko sa Canada eh. Actually, last day ko na ngayon sa trabaho. Naku. Ay, ang mabuti pa eh. Dito ka naman ang halian ngayon ha. At na makapagkwentuhan tayo bago ka umalis. Ay, alam mo ho, dumaan lang ako para idaan yung kulang ko sa inyo. Kailangan kong dumaan sa bahay ng kapatid ko eh. Gusto yatang makipag-usap bago ako umalis eh. Tsaka, 2 linggo pa naman ako dito kaya pwede pa tayo magkita. Ganun. Ay, naku, ikaw ang bahala. Kaya lang, mawawalan na pala ako na isang suki at wapong inaanak. Kaya lang naman, mas mabuti na doon, mas aasenso ka. Tingnan na lang ho natin. Oh, to. Sige ho. Puno ng pag-asa si Alan na magiging mas maganda ang buhay ng kanyang pamilya sa kanyang pakikipagsapalaran sa Canada. Subalit, sa isang iglap lamang, nakatakdang madurog ang pag-asang ito. Tagal naman ni Kuya. Itong pagkain lumalamig na. Ano ate? Oo nga eh. Sabi niya, 12:00 nandito na siya. Alam ko, dyan lang naman siya sa Festival Mall manggagaling eh. Hello? Ah, oo, ako nga. Asan ho to? Ah, sa Express Bilis. Bakit po? Ano po? Ate, bakit? Maghintay-hintay po muna kayo. Malubhang tinamaan ang bungo ni Alan
pati ang buto mula sa kanyang kaliwang tuhod paakyat sa baywang nang dahil sa aksidente. Inilipat siya ng ospital upang mas mapagtuunan ng atensyon ng mga espesyalista ang kanyang kalagayan. Sa puntong ito, nanatili pa rin siyang comatose. Tinitignan pa ng mga doktor kung magiging positibo ang reaksyon ng kanyang katawan at kanyang utak sa operasyon. Hindi biro ang tinamo ng anak ninyo, Mrs. Dok, nagigising pa po ba ang asawa ko? Naniniwala kami magigising ang pasyente. Parang nag-hibernate lang ang katawan niya dahil sa tindi ng dinaanan ng katawan niya sa aksidente. Ano po bang pwede mangyari sa kanya? Kahit mapaaga ang paggising niya from comatose, maaaring hindi na siya maglakad. Maaaring malumpo ang asawa niya. Malumpo? Dahil sa mga nabaling buto sa kanyang binti, pati ang kanyang pelvic bone. Pinag-aaralan pa namin. Baka kailanganin ng isa pang operasyon. Baka kailangan putulin ng kanyang kaliwang binti. And as for his head injuries, worst scenario na ang permanent brain damage.